Welcome back again sa lahat ng ating mga kaibigan, mga kababayan, mga kamab. At ito nga pong kapapasok na balita ay aprobado po nitong mababang kapulungan ng Pilipinas ng ating Kamara de Representante ang pagpapasa po sa Absolute Divorce Bill. Sa botong 126 to 109, ito po ay naipasa, mga kaibigan, sa mababang kapulungan pa lamang. At ito po ay aakyat at harinawa ay makapasa sa panahon ngayon. At ayon nga po dito sa ulat, the House of Representatives approved the third and final reading on Wednesday, the proposal reinstituting absolute divorce in the country. The proposed Absolute Divorce Act, House Bill number 3949, garnered 126 votes in favor, 109 against, and 20 abstentions. Albay, Representative Edsel Lagman, principal author and sponsor of the measure, said that any victory, whether slim or not, is still a victory. This is a resounding victory for the Absolute Divorce Bill, and we hope the counterpart in the Senate, it is ripe for plenary deliberation a long time ago, will also be tackled and approved so that we could meet in a conference committee, and I think it would be an easy conference because the House version and the Senate version have very few dissimilarities. Yan po yung sinabi ni Congressman Lagman. Under the measure, the grounds for a judicial decree of absolute divorce are the grounds for legal separation under Article 55 of the Family Code, the grounds for annulment of marriage under 45 of the Family Code, when the spouses have been separated in fact for at least 5 years at the time the petition for absolute divorce is filed, and reconciliation is highly improbable. Yan, mga kaibigan, ito ay yung isa sa mga basihan para ma-divorce ka, kailangan daw ikaw ay nahiwalay na. Hiwalay ka na ng at least 5 years, no? Mula nang ikaw ay nagpetisyon doon sa iyong diborsyo. So kung mapapatunayan yan at hindi na kaya talagang maibalik, pwede na kayong maging diborsyo. Psychological incapacity of either spouse, halimbawa, may problema sa pag-iisip. When one spouse undergoes sex reassignment surgery or transitions from one sex to another, nagpapalit ng buwan, ayaw na ng patutoy, gusto na ng pahiwa, di ba? Reconcilable differences, and other forms of domestic or marital abuse, yung mga hindi na daw maayos. The proposal task the Department of Social Welfare and Development, the DSWD, the lead agency, together with the Department of Justice, the Philippine Commission on Women, and National Youth Commission, in consultation with at least 2 women's organizations and 2 representatives from 2 children's organizations, to promulgate the implementing rules and regulation within 60 days from the effectivity of the measure. So mga kaibigan, ano pong ibig sabihin nito, mga kaibigan, sa mundo, mga kaibigan, maliban sa Vatican, tayo na lang pong walang diborsyo. At alam po ninyo, mga kaibigan, nasusulat din po ito sa Biblia, no? Na yung pagdiniborsyo mo, yung di ba? Kaya lang, mga kaibigan, kasi maging man ang Diyos, may mga inano siya, di ba? Sa lumang tipan niya, meron siya mga binagong batas. Di ba? May mga binago siya kasi syempre nga, because of the freedom of the human being na kanyang ginawa, na hindi naman syempre pwedeng panghimasukan ng Diyos yun. Gusto ng tao Ang alam lang ng Diyos, pwede niya sundan kung ano magiging future nito. Diba? So parang sa pagpoprotekta ng Diyos sa atin, may mga binabago siya, kagaya ng pagpapadala kay Kristo. Diba? Binili ng Diyos yan sa 10 utos Huwag kayong makikiapid, di ba? Yung mga ganon, di ba? May mga may mga revision later on. Hindi particular lang sa 10 utos pero sinasabi ko is may mga instance na binabago ng Diyos ang mga una niyang mahigpit na utos. Katulad po ng pagkain ng baboy, di ba? Sinabi ni Kristo, anin mo yung ang masama ay hindi yung ipinapasok sa bunganga kasi inilalabas ito ng iyong katawan.
Yung masama daw, yung iniluluwa ng yung bunganga, yung mga sinasabi. Yun daw ang masama, no? So, may mga ganong bagay. Now, going back dito po sa diborsyo, I think it is high time, mga kaibigan, it is high time na maipasa natin ito. Kasi, mga kaibigan, para sa akin mga kaibigan, alam po ninyo, napakahirap po sa isang battered wife. Mahirap po sa isang relasyon na wala pong love. 'Di ba? Wala nang respect, walang love. Mahirapan kayo, mga kaibigan, kasi sa hirap at ginawa, tama 'yon, 'di ba? Na kung may pagmamahalan, 'di ba? Yung sa hirap at ginawa, kung meron kayong pag-iintindihan, kumbaga, hindi nyo kailangan ng divorce, 'di ba? Actually, mga kaibigan, for me, ang divorce, makakatulong yan sa pagpapatibay ng relasyon. 'Di ba? Bakit kanyo, mga kaibigan? Bakit makakatulong sa pagpapatibay ng relasyon? Matitreaten yung couple. They will do everything to survive yung kanilang relationship. For me, lalo na mga Pilipino, mga conservatives yan. May natitira pa tayong conservativity sa ating pagkatao, pagka-Pilipino. Diba? Although, nahawaan na tayo ng mga dayuhan Pero, yung iniisip natin lagi, diba? Kaya natin magtiis. Pero kung masasagad ka na talaga, at least may way out ka. Lalo na, mga kaibigan, kung one-way street na lang ang relationship. Di ba? Ganon yun Kung nagsasama na lang kayo para mag-unawaan, paano yung okay pa yung nagsasama na nagkakaunawaan. May mga ganong setup may mag-asawa. Di ba? Nasa loob ng iisang bubong. Kaya yung sa Itbulaga lang, manood kayo may Itbulaga, di ba? Mahirap lang din sila. Nasa loob sila ng isang bubong pero hindi sila nagtatabi, hindi sila Sa Itbulaga, di ba? Mahirap na pamilya lang yon. Ano sabi ng anak? Hindi po sila nag-uusap. Nasa loob sila ng isang bahay. Di ba? Because of what? Dahil nga po, number one, mahal po ang proseso ng annulment. Di ba? Mahal po ang proseso ng annulment. So, imbis po na magkaroon po ng kalayaan yung bawat isa sa kanila, hindi nila magawa. Di ba? Hindi nila magawa ng legal kung ano man yung bagay na pwedeng makapagpaligaya din sa kanila. Makapagbago ng kanilang mga direksyon, di ba? Sa kanilang mga priority sa buhay. Yung growth, mga kaibigan, kasi, you'll only live once, mga kaibigan. Di ba? Ngayon, ang Pilipino kasi, nasanay tayo dun sa di ba? Sabi nga nating, nasanay tayo dun sa sinasabing conservativity. Pero conservative tayo na hindi, pinagsama ng Diyos, hindi pwedeng papag-iwalayin ng tao. Problem is, marami po sa Pilipinas, mga kaibigan, na biglang magpakasal dahil po sa tinatawag na tradisyon. Di ba? Alam nyo, sa Pilipinas kasi, mga kaibigan, nahawakan mo kamay ng babae, pakakasalan mo yan Totoo yan. Di ba? Nakasama mo matulog sa ang babae sa pakakasalan mo na yan. Bukas handaan na. Usually yon. Pero mga kaibigan, di ba, meron pong pagkukulang sa sistema natin Number one, mga kaibigan, ako sa akin, divorce is good. Di ba? Okay yan. But then again, we have to be open to a more, dapat magkaroon tayo ng ng kaakibat sa kanyang IRR, sa implementing rules and regulation. Lalo na yung kumukuha po ng marriage certificate, dapat po magkaroon nito ng ng mahigpit na proseso po ng seminar. 'Di ba? Dapat may seminar tayo dito. May seminar na hindi ganyan bastang yung lalo na yung mga bata. At saka yung sex education, napakahalaga niyan. Kasi ito yung mga pagkakamali natin nung nakalipas That's why naghihiwalay ang tao, ang mga mag-couple, kasi wala pong proper orientation, 'di ba? Naturuan tayo, may values education tayo.
Ang problema, tumatalabas sa atin yun kasi hindi naman kasama sa values education, mga kaibigan, yung actual na situation sa pag-aasawa. Di ba? Walang nagtuturo nun. Walang nagtuturo na when you enter into a relationship, you have this kind of obligation. Kailangan ito, mahimay natin ito. Kasi pag mga bata pa matitigas ang ulo eh. And ako, I'm happy na umaakit yung measures na yan kasi nakakita ko ng mga miserable marriages. And in my past, di ba, in the past, may nakikita ko mismo kaibigan ko, miserable yung asawa niya eh. Di ba? May mga nakaibigan ako, may mga nakasama ako, miserable buhay niya nila sa asawa nila. Walang kawala, mga kaibigan. So it's either woman or woman o man, di ba? Lalaki o babae, parehas eh. Miserable. Tingnan mo, si lalaki pagod na pagod niyang katatrabaho. Yung kaibigan ko. Hindi ko na, maka naman sabihin nung asawa niya dati, no? Ayoko naman maging bias. Mga kaibigan, sahod nun, bigay lahat sa nabaon na lang sa utang. Walang pinupuntahan ng sahod. Pagod na pagod sa kakatrabaho yun. Diba? Kasi hindi sila naturuan. Kaya kung ako, mga kaibigan, na magsasuggest dito sa mga nagpapanukala nito, especially in aid of legislation, since naman na-approve ng divorce bill, they should have enact, if it is necessary, to enact a law. But if pwede naman sigurong gawin na lang natin dito sa civil code natin na magkaroon po tayo dito po sa ating sino mang ang authority sa PSA. Halimbawa, I think kailangan talaga natin mag-enact ng law na yung atin pong mga kaibigan yung atin pong marriage license, dapat taasan po natin yung edad. Hindi maganda yung 18. Maniwala kayo. Why, mga kaibigan? Kasi nga, mga kaibigan, kapag sinabi mong 18, 17, 16 pala, nabubuntis na eh. So, kung magkakaroon tayo ng proper sex education, and then mag-enact lang law na gawin nating at least 25 years old bago makakuha ng marriage certificate, they will value their marriage eh. Kasi inantay nila ng matagal. Therefore, hindi sila basta-basta magpa-purchase o mag-avail ng divorce. Di ba? That is how we have to do it. That is how we do it. Yun yung suggestion ko sa mga mambabatas, mga kaibigan, kung may makakarinig sa akin. To all the lawmakers, di ba? Kung ma-approve itong divorce, mapoprotektahan pa rin natin ang Filipino values and Filipino culture. Lalo na yung pagpapamilya. Napakahalaga nun sa atin eh. The thing is, mga kaibigan, wala talagang perfect relationship. So, ngayon, kailangan natin ng in and out. Higpitan natin yung pagpasok sa kasal. At, di ba? Meron tayong kasi, para hindi nila basta-basta maabuso itong diborsyo, higpitan natin ang pagpapasok sa kasal. Di ba? Dapat, kasama sa maituturo sa ating sex education sa school, na kapag kayo nabuntis, hindi kayo pwedeng makasal. Kung 18 ka, nabuntis ka, hindi ka makakasal not until you get to 25 years old. They will value yung virginity nila. May value nila yon. Ganun ako katagal maghihintay. After 2 years, iwanan na lang ako niyan. Di ba? Ganun yun eh. Yung babae, matututo talaga sila, mga kaibigan, na magprotekta ng kanilang mga bataan. Matututo sila dyan. Kasi ang discipline talaga lagi dapat sa babae. Kasi kawawa ang babae dito. Kaya dapat maging mahigpit tayo sa pagdidisiplina sa mga babae. Kasi ang lalaki, lalaki tayo, di ba? Kung ako, intindi mo, lalaki ako, wala akong pakialam. Di ba? Kasi ang lalaki, maraming ulupong eh. Mambubuntis yan. Di ba? So dapat, magkaroon tayo ng strict implementation dito na pahihirapan natin ang babae
at ang lalaki na pumasok sa isang kasal. Kailangan mahirapan sila. Kasi kung ganun lang kadaling magpakasal, then they know na merong divorce, it can get abused. Yun po yung panawagan ko dito sa mga gumagawa po ng batas. Para po i-approve nyo yung divorce kasi hindi yan para sa lahat. I-approve nyo ang divorce kasi po para po yan sa mga nangangailangan nito, yung mga inaabuso, yung mga pinapabayaan. Para sa kanila yun. At yung mga hindi na talaga maayos na relasyon. Diba? But we have to protect yung ating future generations. Make them, kailangan nating pahirapan ang pagkuha nila ng lisensya. Yun ang pinakamabisa. Iangat nyo po, kung pwede sana, na magawa nyo ng paraan na ang marriage license makukuha kapag siya ay 25 years old na. That's the best time to marry. Yun yung yung para sa akin yun yung saktong edad na may isip na yung magpapakasal. May isip na yan. They know responsibility and probably nakapagkuha na ng chance yan na may isip niya na hindi na siya nagiging bata. Di ba? Hindi na siya, not too old, not too young. May isip na niya yan na, teka muna, hindi na pala ako babata dito. And meron na silang sarili nilang ipon. Kasi mga kaibigan, laging iisipin ng isang teenager, pag 18 lang ako, nabuntis ako, tapos hindi ako pwedeng magpakasal, not until I'm 25, hindi siya magpapabuntis eh. Di ba? Lalo na kung ituturo sa eskwela na baka mami after a year, 2 years, iniwanan ka. Kawawa ka naman. Di ba? So, responsibility will come in. Yan yung nakikita ko dyan. Di ba? Yan yung nakikita ko. Kaya, anyway, mga kaibigan, hindi po ang diborsyo para sa lahat. Hindi po yan, wag nating gawin yan na parang bunga lang ng atis na babatuhin mo para malaglag o bunga ng alateres na pag inalog mo yung puno, malalaglag. Hindi po. Dapat, we have to protect yung atin pong kasagraduhan pa rin ng marriage. And that is the best way para ma-protect po natin yung sacred marriage. Kailangan nating bigyan ng disiplina ang mga papasok sa pagpapamilya at sa pag-aasawa. Sana makarating yan dyan sa mga gumagawa ng batas na hindi lang nagbubutas ng bangko dyan sa ating, di ba, kapulungan ng Kongreso. So, yun po. And I don't know kung ano pong masasabi nyo ukol sa paksang yan. Sa aking opinion, pwede nyo pong i-comment ang inyong suggestion dyan sa ating comment section. And syempre, salamat po sa lahat na magla-like at mag-share ng ating video. At kung syempre hindi pa kayo nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please do subscribe para lagi kayong maging updated sa mga ganitong uri ng talakayan.